Nagbabala ang mga eksperto na posibleng mauwi sa hepatitis o liver cancer ang labis na pag-inom ng alak. Pero alam niyo ba na may iba pang uri ng hepatitis na maaring makuha mula sa pakikipagtalik at iba pang bodily fluids? Narito ang Agenda Weekend Report ni Pierre Pastor. Pwedeng mauwi sa liver cancer ang hepatitis B kapag pinabayaan. Ito ang babala ng mga eksperto. Ganito po ang itsura ng normang atay, no? Smooth po siya. So pag namamaga, no? So kanwari, yun nga, yung cause, yung pag namamaga yung atay, yun nga, pwedeng dahil sa virus, magkakasugat, magkakapeklat. So kung tuloy-tuloy po nagising yung virus for hepatitis B, mamamaga yung atay, magpepeklat, mamamaga, magpepeklat, hanggang sa ang buong atay peklat na or nasira na. Yun po yung tinatawag nating cirrhosis. And having cirrhosis and hepatitis B are risk factor na pwedeng mag-develop po ng liver cancer. Ang hepatitis ay general term ng pamamaga ng liver o atay na dala ng virus. May hepatitis A, B, C, D, E at meron ding alcoholic hepatitis na nakukuha sa sobrang pag-inom ng alak. Mabutip na agapan si Gani Tautao, isang veteranong cameraman. 2015 nang siya'y madiagnose na may hepatitis B. Wala naman siyang naramdaman kaya lang nabahala na siya sa pagbabago ng kulay ng kanyang balat. Nakita ng wife ko na parang yung mata ko parang yellowish. So, tinanong niya ako kung anong dahil. Sabi ko, akala ko noon yung, siyempre umiinom pa ako noon. So, akala ko doon yon. Then, mga few days na, parang yung kumakalat na sa buong katawan ko. Natakot ako, siyempre kasi kakaiba yung kulay ko. Sabi ko, parang ano ba? Parang alien na yata ako. Something na. Tapos, pag lumalabas ako nung talagang medyo malala na, nahiya na ako. Ayon sa mga eksperto, ang hepatitis A ang uri na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain, samantalang ang B ay nakukuha sa pamamagitan ng dugo o naisasalin sa pamamagitan ng bodily fluids gaya ng semen. Ito ay karaniwang nauuwi sa malalang kondisyon. Maaari ring sexually transmitted ang hepatitis B. Wala pang gamot laban sa hepatitis B. May antiviral tablets para mapababa ang viral load sa dugo. May bakuna na rin for prevention ng hepatitis B. Lahat ng pasyente dapat na may hepatitis B nagpapa-check up, no? Regular na nagpapa-check up every 6 months kasi hindi natin alam na yung virus dun sa atay niya reactivated or gising. So pag gising yung virus, yun, mabilis niyang pwedeng sirain yung atay. Samantala, ang hepatitis C naman ay sa dugo rin maaaring makuha. Ang type D ay makukuha kapag nagka-type B na at ang type E ay kusa o manong nawawala. Agad nakapagpagamot si Gani kaya mabilis siyang nanumbalik sa normal. Every week yata yun, parang nagpapakuha ako ng blood chem to monitor. Then siguro before a month yata, bago mag-isang buwan, parang nag-okay na ako. Bili ng doktor na huwag babaliwalain ang pagkakataong makapagpa-check up para maiwasan ang mga depresya sa katawan gaya ng sa atay. Huwag ding babaliwalain ang fatty liver dahil maaari din ito maging sanhi ng liver cirrhosis at cancer. Kapag malala ang inabot ng atay, aabutin ang pagpapa-liver transplant. Available naman ang procedure na ito sa Pilipinas pero paaabutin pa ba natin na magkaganito? Para sa Agenda Weekend, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.